What's up mga ka-coffee? Welcome back sa ating channel. No? So for this episode, maganda yung ating pag-uusapan para sa mga gustong pumasok ng Philippine National Police Academy or PNPA. Pag-usapan natin paano kayo makakapasok sa academy na yan, ano yung mga requirements na kailangan yung paghandaan, at ano yung mga benepisyo once na nasa loob na kayo. Yan ang ating pag-uusapan. Alam naman natin na ang PNPA ay nabuo po yan para humubog o mag-develop ng mga police lieutenant at mga inspector sa BGMP at sa Bureau of Fire Protection. Ika nga nila, to learn today, to lead tomorrow. Yan ang kanilang slogan, no? Pero bago yun mga ka-coffee, ipakilala ko muna yung sarili ko. So ako si ka-coffee, so isa tayong guro at gumagawa tayo ng mga educational at informative content, no? Kung bago lang po kayo sa aking channel, pansinin niyo po dyan, karamihan po dyan, it talks about the government services, no? At ano yung mga procedure. So what we do, we explain in laymanized manner yung mga konseptong ito para mas maintindihan ng publiko. So kung bago lang po kayo sa aking channel at gusto niyo po yung mga ganitong content, paki-hit lang po yung subscribe at yung notification bell para updated po kayo mga ka-coffee once na mag-upload tayo ng ating mga bagong video. So wala muna tayong kape ngayon mga ka-coffee kasi pang-apat na natin tong kape. So medyo nagpapalpitate na tayo. So tubig muna tayo. Katubig muna tayo mga ka-coffee. Alright mga ka-coffee, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso na agad tayo. Kapag ikaw po ay nakapasok ng Philippine National Police Academy or PNPA dyan sa Cavite, automatic po yan, once na natapos mo po yung kurso dyan, ay opisyal na po kaagad kayo ng Philippine National Police. You will be appointed as police lieutenant. So, di ba, ang bilis ng pag-angat mo as compared kung papasok ka sa ordinary school, no, na magsisimula ka sa patrolman or patrolwoman. So, sa PNPA, once na graduate ka dyan, opisyal ka kaagad. Or mas preferred mo yung ibang agency, pwede ka naman pumasok sa Bureau of Fire Protection. Ganon din naman, opisyal ka rin kaagad kasi inspector ka kaagad once na nagtapos ka sa PNPA. Same thing with BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. Official ka rin kaagad dyan. So, ang laking advantage once na dito ka nagtapos sa Philippine National Police Academy. Pero, mga ka-coffee, hindi basta-basta pumasok dyan. Marami kang kailangan paghandaan. Medyo marami-raming requirements kasi marami ang gustong pumasok dyan. Kasi ang daming benepisyo makukuha eh. So ngayon ka-coffee, as early as now, alamin natin ano yung mga qualifications, ano yung mga requirements na dapat mong paghandaan bago ka mag-take ng exam para tuloy-tuloy na tayo. Alright? So kung hindi ka pa ready, sa tingin mo hindi mo pa ma-meet yung qualification, ay magsiyaga muna tayo para makumpleto natin yung mga requirements na yan. Ka-coffee, first requirement natin, dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. So, dapat po ikaw ay Filipino. So, kung nag-change ka lang na citizenship, for example, ikaw ay US citizen and then nagpa-convert ka para maging isang Pilipino, hindi po kayo eligible. Dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. So, madali lang po i-comply yan. Kung sa tingin nyo okay ka na dyan, check na kagad yan. Next requirement, dapat ang edad mo ay within 18 to 22 years old bago ang oath taking bilang isang kadete. Ka-coffee, usually ang oath taking ay nagaganap tuwing June ng taon. So kung 22 ka na ng May or 22 ka na ng April, abay ka-coffee, hindi na tayo qualified, no? Kasi dapat 18 to 22 yung edad mo bago ka mag-oath taking. Next requirement natin ka-coffee, dapat ikaw ay single. So dapat ikaw ay walang parental obligation. Halimbawa kasi kung ikaw ay may asawa na at may isa ka ng anak, syempre kailangan mo nang buhayin yan. So hindi po kayo qualified para maging isang kadete ng PNPA. Pagdating naman sa educational qualification ka-coffee, dapat ikaw po ay at least graduate ng senior high school. So kung nasa grade 11 pa lang tayo or grade 10 mga ka-coffee, antay pa tayo ng 2 to 3 years, no, or 2 years na lang para makapasok ka sa academy. Maganda rin kung ikaw ay nasa kolehiyo na, pwede ka rin mag-apply. Usually ka-coffee napapansin natin, no, in our 8 years of observation dyan sa PNPA, ay usually yung nagtatap dyan, yung may mga degree na, or yung iba nasa second year college na. Good thing nga naman kasi mas lamang na sila in terms of knowledge. Pero meron din mga high school graduate lang na nagtatop din, pupasok din sa top 10. Pero yun nga, bago ka makapasok bilang kadete ng PNPA ay dapat at least graduate ka ng senior high school. So madali lang din yan. Check nyo na kagad yan. Height, ito. Medyo complex to, no? Maraming discussion dito eh. May mga proposal nga, nababaan yung requirement, no, ng height, no? So kung ikaw ang lalaki, ang height mo ka-coffee ay dapat 162.5 centimeters. At kung ikaw naman ay babae, dapat ang height mo ay 157.5 centimeters. There are cases na maraming magagaling na applicant, ang problema ay hindi lumulusot sa height requirement. Actually, may mga panukala na i-reduce yung height requirement kasi parang to give chance din sa iba nating kababayan na medyo kinulang ng height. So for the meantime, yan po muna ang ating requirement. Antayin natin kung magiging batas na or magiging
resolution na ba yung pagpapababa sa height requirement. So for the meantime, yan muna yung kailangan nating ma-meet na qualification. Siyempre, kung may requirement tayo sa height, meron din tayong requirement sa timbang. So paano kinikwenta yung timbang? Paano ma-identify kung fit yung iyong timbang? So sinusukat po natin yan. Dapat ang iyong timbang ay magko-correspond sa iyong height, sa iyong age, at sa iyong gender. Ang reference natin dyan mga ka-coffee ay ang tinatawag nating BMI index. Pero madali lang din yung timbang na yan kasi kung kulang, dagdagan mo lang yung timbang mo, kumain ng marami, at kung sobra naman ay bawas-bawas tayo ng timbang. Mapapagandaan naman yan, no? Ito ang importante rin ka-coffee. Dapat ikaw ay physically fit at mentally fit bago ka pumasok sa cadetship program kasi hindi madali yung training sa loob ng PNPA. So dapat medyo kaya ng ating katawan at kaya ng ating isipan kasi there are instances na nasa loob ka ng academy at madidepress ka. So sayang yung scholarship na iginagawad sa iyo ng government. So dapat mentally fit at physically fit tayo. Another requirement ka coffee, dapat ikaw ay with good moral character. So kung ikaw po ay may criminal records or administrative cases or administrative record against you or derogatory records, ay hindi po kayo makakapasok sa academy. At dapat wala ring pending case against you, no? Kasama din dyan yung moral turpitude na sinasabi natin. Ang ating understanding dyan sa moral turpitude ay dapat ay wala kang mga nagawang bagay na morally unacceptable, yung hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan. Pasok din dyan, kung meron kayong cases na may kinalaman dyan, ay pasensya na po at hindi tayo magka-qualify para maging kadete ng PNPA. Ito naman ka-coffee, dapat ikaw ay hindi pa naging kadete. Kasi there are cases na pumasok ka ng kadete, hindi nagkaroon ka ng kaso, natanggal ka dyan. So kung magre-retake ka or magre-reapply ka dyan, ay hindi na po kayo mai-allow para maging muling kadete ng PNPA. Ganoon din po yung galing na sa ibang service academies. Hindi na rin po kayo maaaring pumasok sa PNPA. Last requirement natin ka-coffee, dapat ikaw ay hindi na-dismiss mula sa iyong pinagtatrabahuan noon. For example, nagtrabaho ka sa private companies or sa government agencies, no? At ikaw ay na-dismiss dahil sa isang kaso, ay pasensya na po tayo at hindi po tayo maaaring maging kadete ng Philippine National Police Academy. Ito, interesting to mga ka-coffee. Ano yung mga benepisyo na makukuha mo once na nakalusot ka sa screening, nakalusot ka sa mga examination at isa ka nang ganap na kadete ng PNPA? So ano yung mga naghihintay sa'yo? Isa-isahin natin yan. Number 1, assured employment. Once na natapos mo yung kurso mo dyan, that's a 4-year course, ay automatic meron ka ng trabaho. Kasi nga, ikaw ay automatic nang magiging opisyal ng Philippine National Police. Ang designation mo dyan, isa ka ng police lieutenant. So, di ba, big time, no? Kagaya na sinasabi natin kanina, as compared sa kung galing ka sa ordinary school, magsisimula ka sa level 1, no? Sa first entry level. Pero this time, since graduate ka ng PNPA, medyo mahirap-hirap din yung iyong pinagdaanan. Automatic po, official ka na kagad ng PNPA. Ikaw nga ay police lieutenant. At kung option mo naman ka-coffee ay medyo gusto mo pumasok sa Bureau of Fire Protection, official ka na rin kasi ang designation mo dyan, isa ka ng inspector. Same thing with BGMP. Kasi tatlo yun, no? Pipili ka kung saan mo gusto pumasok, PNPA, BFP, or BGMP. Pero mga ka-coffee, majority ng mga graduate ng PNPA ay pumapasok sa PNP. Kapag nasa loob ka ng academy, wala ka nang gagastusin, maging ang iyong magulang ni Singkong Kusing ay wala na silang gagastusin. Kasi meron kang 100% scholarship mula sa ating gobyerno. So ibig sabihin po, ikaw ay scholar ng bayan, ang pera ng taong bayan, ang tax ng taong bayan ang nagpapaaral sa iyo. Kaya bilang isang kadete, once na nakalusot ka na at eventually isang opisyal ng PNPA, opisyal ng BFP o ng BJMP, since ang taong bayan po ang nagpaaral sa inyo, parang it is our responsibility na maging decente tayo, maging maayos tayong kadete at maging maayos tayong opisyal. Remember, ang taong bayan po ang nagpapaaral sa ating mga kadete. Kaya naman meron silang pananagutan sa publiko na maging maayos, tapat, at maaasahan na leader ng PNPA, ng BGMP at ng BFP. Ka-coffee, bukod sa 100% scholarship grant mula sa government, ay may matatanggap ka ring sahod at allowances. Imagine, no, nag-aaral ka na at pag ka-graduate mo dyan, pagkatapos mo dyan, official ka kagad. The good thing is, while you're studying, may natatanggap ka ng salary at allowances. At alam nyo ba kung magkano natatanggap ng ating mga kadete? 35,000 mahigit. Allowances po yan at salary nila habang nasa loob ng academy. So maiipon yan. Usually yung mga kadete natin na nagtatapos dyan, once nag-graduate na sila, marami silang naiuwing pera. Yung iba, more than 200,000 at 300,000. So depende po yan sa magiging lifestyle mo. The good thing is, yung 4-year stay mo dyan sa academy, may sahod ka na, may allowances ka pa, di ba? So ang laking
pang-engganyo yan sa mga estudyante na pumasok ng PNPA. Pero again, hindi madali maging kadete, maraming obligations, medyo mahirap ang ating training, kaya tinutumbasan din naman ng gobyerno o ng taong bayan yung pangangailangan nila, di ba? Astig, no? So, medyo maraming nahihinganyo na pumasok na dito sa academy. At pag natapos mo yung kurso, syempre gagawaran ka rin ng degree. Anong degree yan? Bachelor of Science in Public Safety. So, yan po yung nakukuha nila once na natapos nila yung 4-year course dyan sa loob ng academy. Ang maganda dito, kagaya ng sinasabi natin kanina, ay once na natapos mo na yung pag-aaral mo dyan sa PNPA, ay automatic na official ka na kagad ng either PNP, BFP, or BJMP. At alam nyo kung magkano yung sahod ng official, magkano yung sahod ng police lieutenant at ng BJMP or PNP inspector. Ito yon. Laki, di ba? So, nakakaingan yung mga ka-coffee. Plus the bonuses, lalo na kung December. Tiba-tiba po yung ating mga official. Kasi marami silang natatanggap ng mga benepisyo mula sa ating government at malaki na rin yung inangat ng kanilang sahod. Pero mga ka-coffee, deserve po nila yan sa hirap ng kanilang pinagdadaanan, sa hirap ng kanilang tungkulin para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa ating bayan. So saludo po kami sa lahat ng opisyal at maging sa hindi opisyal of course sa kanilang sacrifices para mapanatili ang kaayusan, ang kapayapaan dito sa ating lugar. Deserve nyo po yan kung ano po yung natatanggap ninyong mga benepisyo. So ka-coffee, sa tingin mo ba na-meet mo yung mga qualifications at gusto mong ma-achieve yung mga na-achieve ng dati nating mga kadete, ay mag-apply na po kayo sa PNPA. Paano nyo po gagawin yan? Pumunta po kayo sa website na ito, pnpa.edu.ph. Right? Yan, nakikita nyo po sa screen. At kung nasa website na kayo mga ka-coffee, sa upper right makikita nyo dyan yung apply now. I-click nyo lang po yung apply now, yung pong nakabilog, at once na na-click nyo na po yan, ito yung mag-a-appear. Kailangan mo pong mag-input na mga detalye na hinihingi dyan, okay? At sundan nyo lang po yung mga process at hindi po kayo maliligaw. Alright? So yan po ang ating proseso para mag-apply, no? Para makapasok sa PNPA. Pero ka-coffee, once na nag-take ka ng exam at medyo hindi tayo pinalad, no? Hindi natin na-meet yung qualification, hindi natin na-meet yung mga requirements na kailangan nating ihanda at ipasa sa kanila, so wag po kayo mawalan ng pag-asa. Pwede ka naman ulit kumuha sa susunod na taon. At may iba ka pang option, pwede kang pumasok sa PMA or sa Philippine Military Academy. At kung hindi rin lumusot, ay tapusin natin yung kolehiyo natin, yung pag-aaral natin. At once na nakakuha tayo ng degree, marami pang opportunities para maging opisyal. For example, sa Philippine Army, pwede kang pumasok sa Officer Candidate School, pero dapat meron ka ng degree and then magte-training ka lang dyan, 6 months plus, no? And then, magiging opisyal ka na rin ng Philippine Army. So, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Mag-take lang po tayo ng exam, walang mawawala. Paghandaan natin. The good thing is, kapag nag-exam ka, nagkakaroon ka ng chance na maging kadete ng PNPA. Pero syempre, hindi yan jackpot, no, na gusto mo agad maging kadete. Kailangan mo rin yung paghandaan. Pag-igihin mo yung iyong pag-aaral, and then ipunin lahat ng requirements, papasaan pa, at maaabot mo rin yan gusto mo. Alright mga ka-coffee, yan muna for this episode. Sana po ay may natutunan kayo at may napulot kahit kakaunti lang sa ating vlog ngayon, no? So kung nagustuhan niyo po ating video, paki-click lang po yung subscribe para dumami tayo mga ka-coffee. Subscribe na po kayo at yung notification bell, i-click nyo na rin po para updated kayo once na nag-upload tayo ng ating mga bagong videos. Para mga ka-coffee, so paghandaan na po natin. Bye-bye!